Nagluluksa ngayon ang isang barangay sa Antipolo, 8 residente nila ang patay matapos araruhin ng isang truck ang 5 bahay kaninang umaga. Bago sumalpok sa mga bahay ay bumangga muna ang truck sa ilang sasakyan. Ilang sachet ng shabu ang natakbuhan. Excuse me po, sa loob ng naaksidenteng truck. Mula sa Antipolo, nakatutok live si John Consulta. John. Mel, Mike, narito nga ako ngayon sa mismo nga tapat ng 5 bahay dito sa Sitio Camyas, no? Barangay Mambugan dito sa Antipolo City. Makikita mo naman, Mel, Mike, sa akin likuran na wasak at halos nagkapira-piroso ang karamihan sa mga bahay na inararo ng isang 10-wheeler truck pasado alas 10 kaninang umaga. Nag-uumapaw si Hinagpis habang isa-isang kinukuha mula sa ilalim ng truck ang mga katawan ng binatilyong nasawi dito sa Sitio Camyas, Barangay Mambugan, Antipolo City. Naglalaro raw ng pool sa isang tindahan ang mga binatilyo nang biglang sinuyod ng 10-wheeler truck na may plakang RFD 594 ang naturang tindahan. Tinatayang 5 bahay pa ang inararo ng truck. Karamihan sa mga namatay nasa loob at malapit sa tindahan. Anak ko, 2 patay. Sa may-ari ng truck na ito, sana panagutan nila to. Marami silang buhay na nawala rito. Nang simula ng rescue operation at iangat ang truck, may biktimang naipit sa dambuhan ng gulong. Pag-angat mula sa pagkaipit ng mga biktima, agad itinatakbo ang mga ito sa ospital. Kaya nga po, sabi nung mister ko, ngayon lang daw kami masayang Pasko kasi nung isang taon po, hindi nga kami ipon-ipon. Bigla-bigla na lang pong mawawala sa akin ang ano masakit ko sa akin yun. Sa inisyal na investigasyon, pababa raw ng Antipolo ang truck ng tila nawalan ito ng preno. Dire-diretso ito pababa at binangga ang isang owner-type jeep malapit sa may Valley Golf na pababa patungong Marikina area. Tumilapon ang 3 sakay ng owner sa isang kanal at bahagya lang nasaktan. Sunod na tinamaan ng truck ang isang pampasaherong jeep na pababa rin. Naitulak ang jeep pakanan at bumangga sa isang pedicab kung saan 2 aso ang naipit. Ang truck naman, kumabig daw pakaliwa. Sumalpok ito sa puno tapos mabilis na sinuyot ang mga bahay. Ilang segundo pa lang nakakaraan ng mahatak palayo itong truck na umararo sa ilang kabahayan dito sa Sumulong Highway at sinisikap ngayon ng mga rescuers na maghanap ng posible pa mga survivors sa ilalim ng mga naararong mga bahay. Lahat ng mga tao nandito sa gilid na nakatayo at nag-aabang ng sasakyan, yun ang una niyang nasagasaan. Sa katunayan, nahirapan kaming i-retrieve yung mga bangkay dun sa ilalim ng truck dahil naipit na. Ano? Pati yung 3 bata na nauna niyang banggain. Mabilis namang naisugod ang driver at pahinante ng na-accidenting truck sa ospital. Pero sa kasagsagan ng retrieval operation, nakita ang isa pang set ng plaka sa loob ng killer truck. Nakunan din ng GMA News ang pagka-recover ng ilang sachet ng shabu at drug paraphernalia sa mismong loob ng nadiskrasyang sasakyan. Patong-patong na kaso raw ang kakaharapin ng driver ng truck na kinilalang si Philip Adriano. Reckless imprudence resulting to multiple homicide, and damage to property. At malaman natin kung meron pa tayong isasampang ibang kaso. Sa ngayon nga, Mel, Mike, ay patuloy pa rin itong mga kaanak ng mga biktima ng naturang trahedya. At nangangalap sila ngayon dito sa aking likuran ng mga personal na gamit na maaari pang maisalba. Samantala, Mel, Mike, ay sa mga oras na ito ay maayos na raw ang lagay ng driver ng truck. Pero yung kanyang pahinante ay naputol daw ang kanyang kanang kamay. Sa mga oras nito ay sangayon na rin kay Joey Marco, ang Civil Disaster Management Office ng Antipolo, ay wala para daw paramdam ang may-ari ng truck para tulungan itong mga nabiktima ng trahedya. Mike. John, ang nangyari pala dyan sa Antipolo, tulad na nangyari sa Cagayan de Oro, Tiligan, namatayan na ng mahal sa buhay, nawarak pa yung bahay. John? Totoo yan, Mike, no? Doble dagok nga itong inabot ng mga kaanak dito sa Antipolo City. At ang kanilang apela na lamang ay sana'y tulungan sila ng may-ari ng truck para naman magkaroon sila ng ayuda sa pagpapalibing ng kanilang mga mahal sa buhay. Mike. Maraming salamat, John Consulta. Mga kapuso, karamihan sa mga biktima sa malagim na aksidente na yan sa Antipolo ay mga menor de edad. Naglalaro raw ng pool tulad ng nabanggit ni John Consulta kanina lamang, yung mga bata, nang masalpok sila ng umaharurot na truck. Nakatutok din live mula sa Antipolo si Chino Gato. Chino. Mike, sa isang iglap nga, 8 tao ang binawian ng buhay at marami dito mga teenager habang 13 naman
ang naipaulat na sugatan at kasalukuyang nagpapagaling sa mga ospital sa Marikina at Antipolo City. Halos di makausap si Michael Sarol habang tinitingnan ang dalawang kapatid na teenager na sina Jason at Jonathan sa St. James Funeral Parlor, Antipolo City. Kasama sina Jonathan at Jason sa 8 nasawi ng suyuri ng isang 10-wheeler truck ang mga kabahayan sa may sumulong highway kanina bago magtanghali. Isa sa mga unang tinamaan ng malaking truck ang tindahang may laruan ng pool. Marami raw tao ng mga oras na yon. Mahirap po ngayon, lalo na magpapasko. Sana po ayusin po nila lahat po. Ang magkapatid na sina John Marvin, 15 taong gulang at John Nomer Bakay, 10 taong gulang, naglalaro rin ng pool ng araruhin ng truck ang tindahan. Kasama sa namatay ang mga magkapatid. Hindi ko alam. Ang sakit. Sobra. Magpapasok pa naman sa kapanangyari to. Hindi sumagi sa isip kong mangyayari to. Sobrang sakit. Sana lumabas na siya at sana mamatay na rin siya. Kulang pa yung buhay niyang kabayaran sa ginawa niyang pagpatay sa maraming tao sa amin. Kasama sa namatay ang magkapatid. Kasama rin sa nasawi si Ibrahim Rans Adil na 11 taong gulang. Sabi ng ilang nakakita, andun din siya sa tindahan ng maganap ang trahedya. Si Marilyn Corpus, kasama ang kanyang anak na si John Carlo, malapit din daw sa tindahan ng maganap ang aksidente. Dead on arrival sa Amang Rodriguez Hospital si Marilyn. Nakaligtas naman ang kanyang 1 taong gulang na anak. Nasa ibang bansa ang asawa ni Marilyn at paparating pa lang daw ito ngayong Pasko. Kaya lang hinahanap ko ngay manugang ko nang mangyari yon ay wala na. Nakataob na dun sa ano. Tapos yung apo ko, dinala po sa medical, Antipolo Med. Si Charis Cornelio naman na namatayan ng bayaw, di na napigilang maluha kapag naiisip ang darating na Kapaskuhan. Okay lang magpapasko naman po, tsaka naman po nangyari. Ano pangalan niyo? Batay na rin sa pinakahuling impormasyon na nakuha natin mula dito sa mga ospital mula sa Antipolo at Marikina ay ligtas na raw ang kalagayan ng karamihan ng mga nasawi nasugatan dito, Mike. At katiyakan nandito ay magiging malungkot ang kanilang Pasko dahil marami sa kanila kakilala o di kaya kamag-anak yung mga nasawi dito sa trahedyang ito. Mike. Chino, tinutulungan ba ng lokal na pamahalaan ng Antipolo o kahit namang ahensya ng gobyerno yung mga nabiktima, yung mga nawarakan ng bahay dyan, Chino? May kani-kanina lamang ay napansin natin nag-iikot itong mga opisyal ng Antipolo City, maging ang mga opisyal din ng Rizal at ang mga kawani ng Red Cross. No? Kinukunan nila ng pahayag itong mga kamag-anak nitong mga nasawi at mga nasaktan at ang pagkakaintindi natin dito magpapaabot ng tulong sa mga darating na araw. Mike. Maraming salamat, Chino Gastong.